Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 169 hanggang 173 nagpapatuloy. Habang nakikipag-usap si Liu Ping kay Long Suwan may tumatakbo, si Dr. Kenmo tinawag niya ito dahil may emergency daw, may masamang nangyari kay Sintong. Pagdating nila ay nakita nilang sinaniban ng masamang espiritu, hawakan daw ito dahil tuturukan niya ng anti-rabies. Gustong kumawala ng masamang espiritu sa katawan ng bata. Niyakap ito ng ating bida at sinabing huwag mag-alala dahil nandito lang siya. Saka lang nagkamalay si Sintong na tinawag siyang kuya, wag po. Nakatulog ito sabay sinabi ni Liu Ping na turukan na ito ng anti-rabies. Hindi na daw kaya ng gamot ang sakit ng kapatid ng ating bida dahil malala na ito. Kapag nagpatuloy pa ito mawawala na ito sa tamang pag-iisip ang Laboratory 4 sa Research Institute ang pag-asa nila kaso mahigpit ang bantay mahihirapan sila kunin ang bakuna. Nagkamalay ulit ito habang galit na galit si Liu Ping, pumunta siya sa kanyang kwarto dahil gusto nitong palakasin ang sarili gamit ang system. Dinagdagan niya ang kanyang lakas ng 4 at ang kanyang talino 4 din, dinagdagan niya rin ang science dahil makabago na ang kalaban nila. Nabigyan siya ng pagkakataon na pumili ng kakayahan. Pinili niya ang pinakakailangan na transform level 3 to 6, binisita siya ni Sintong nagluto daw ito ng maanghang na luya para sa kuya niya, paborito daw ng kuya niya ang maanghang nagpasalamat naman si Liu Ping at kinain nila ito, sinubuan ni Sintong ang kuya nito at tinanong kung masarap. Sumagot ang ating bida na masarap ito sabay hinawakan sa buhok si Sintong, nakatulog ito at niligpit ng ating bida ang pinagkainan, seryoso sa paghuhugas ng plato si Liu Ping, pananggig ilan yung plato kaya nabasag. Sinira niya ito ng tuluyan, magbabayad daw sila ng mahal. Sa malaking kampo ng mga salbahing tao may nakarating na balita, ang mga kasamahan nila na pinadala sa bahay ni Lolo ay naubos si Mike Johnson, leader ng mga salbahing tao. Sinabi ng lalaki na lumalakas daw ang bahay ni Lolo, ba't di sila magtulungan, pababagsakin nila ito bago pa maging malaking problema. Samantala sa conference room, nag-meeting ang ating bida at mga kasama nito, sinabi niya kay Long Suwan na mag-report tungkol sa mga salbahing tao. Pinasok daw nila ang kampo ng salbahing tao at nasagip nila ang 400 na katao at mga ayuda, mga baril na huli rin nila ang pinuno ng kampo, marami din silang napatay na mga membro ng Research Institute. Ngayon daw ay natalo nila si Zeng Chang sa Tambaloslos, gusto nitong palakasin ang bahay ni Lolo para hindi na ito mapasok ng magnanakaw, magtatayo na rin ito ng paaralan para sa mga bata, palalakasan din ito ang pagawaan ng baril dahil nasa 200 na nagawa nila. Gagawa daw ito ng team na papasok sa Laboratory 4, hindi daw ito madali dahil nakahanda na si Zeng Chang sa Tambaloslos sa balak nila at nagpapalakas pa ang mga tropang panlaban. Hindi daw makakaante ang ating bida dahil lalong lumalala ang sakit ni Sintong, kailangan nila makuha ang bakuna sa Laboratory 4, hindi lang niya basta kukunin ang bakuna, wawasakin niya rin ang Research Institute, kailangan daw nilang pag-isipan ito ng maayos. Sabay tumunog ang alarma. Nagpanik sila sabay inutusan niya si Secretary Sara na alamin kung ano ito. Hindi daw magandang balita, libo-libong mga aswang ang papalusob sa bahay ni Lolo. Sa Laboratory 4 na Research Institute nagbabasa ng libro, tinuturuan ang mga bata tungkol sa kasaysayan, si Advisor Zero ang nagtuturo sa kanila patungkol sa korupsyon ng tao. Lumapit sa kanila si Zeng Chang sa Tambaloslos, tinanong ng mga bata kailan sila gagaling, kakausapin daw nito ang isa sa kanila. Tinanong nito kung anong kailangan sa kanya sabay binuhat siya nito. Lumapit sila kay Advisor Zero at hinawakan ito sa ulo, sabay inatake ito ni Zeng Chang sa Tambaloslos nang walang kaawa-awa. Nagulat tuloy sa kanya si Zero, bigla na lang natomba, ipadala daw ito sa Laboratory 3 para pag-eksperimentuhan, hindi daw nila kailangan ng maraming palamunin sa Research Institute. Ilang beses na daw nabigo ang plano nito kaya ito ang kabayaran, pag nabigo pa siya ulit maaring mangyari sa kanya ang nangyari sa mga bata. Lalabas muna siya kaya si Advisor Zero ang bahala magbantay sa Research Institute, may binayaran na siya na tatapos sa bahay ni Lolo at pupunta siya sa samahan ng mga relihiyoso. Samantala ang bundok na malapit sa bahay ni Lolo, isang lalaki kinokontrol ang libu-libong aswang, tumatawa siya dahil napakaganda raw pagmasdan, nagsimula ng lumusab ang mga aswang sa bahay ni Lolo, naghanda na rin ang mga gwardya sa kani-kanilang posisyon, at yung mga netizen ay nagtago sa kanilang mga bahay tulugan. Nakapwesto na sila, babanatan nila ang mga aswang kapag lumapit pa ito sa bahay. Sa command room pinag-aaralan ng ating bida at mga kasama nito ang sitwasyon. Ipapakita niya daw sa mga aswang gaano kalakas ang bahay ni Lolo. Sa bundok na may bangin malapit sa bahay ni Lolo nakikita ito, nasa ilalim daw ng hospital itinayo ito. Sinabihan siya ni Mike Johnson, leader ng salbahing tao, iikutan daw nila ang bahay ni Lolo. Bahala na daw si Holy Son sa pag-atake sa harap.
Ginamit na nito ang spiritual technique para lumusab ang mga aswang, pinaputukan naman sila ng mga gwardya. Patuloy pa rin ang pagpapaputok sabay hagis ng granada. Hindi makapaniwala si Holy Son na malakas ang depensa ng bahay ni Lolo, gagamitin niya ulit ang spiritual technique, nagulat siya dahil tinamaan ang kanyang kamay ng sniper, napatago na lang ito nang wala sa oras, bahala na daw ang mga salbahing tao dumskarte makapasok. Sa command room tinanong ni Liu Ping kung isang membro ng samahan ng mga relihiyoso ang komo-control sa mga aswang. Sumagot si Cecilia na ito daw ang ikalimang apostoli may pangalan na Holy Son kaya nitong makontrol ang mga aswang, palagi daw silang magkasama noong nasa samahan pa si Cecilia, nagulat sila dahil nagkaroon ng pagyanig. Tumawag si Obi masamang balita na butasan daw ang bahay ni Lolo, malaki daw ang pinsala kayang makapasok dito ang ilang tao, biglang nagulat yung mga netizen dahil napa-aray kopo ang mga kasamahan nila, may nakapasok na mga kalaban galing sa labas. Inapakan sa mukha yung netizen maganda raw ang mapa na galing sa Subway Clan, nakapasok na sa loob ang leader ng mga salbahing tao si Mike Johnson kukunin nila ang pera pagkain at mga babae, napansin nito ang dalawang magandang artista, swerte daw niya dahil nakahanap agad ng mga magandang babae, tinanong ni Obi kung sino ito nagpakilala siya na leader ng salbahing tao at wag daw itong harang sa kanya, dumiretso na si Mike Johnson sa dalawang babae, mga artista daw ang dalawa. Wag na daw silang pumalag sabay kukunin niya na sila. Hindi daw papayag si Obi na wala siyang magagawa kaya tumawa ito ng malakas, nag-utos si Mike Johnson na patahimikin si Obi, bigla itong naglabas ng granada, at ibinato niya sa mga salbahing tao kaya napatalon sila ng wala sa oras, paglingon nila isa pala itong hotdog na scam sila kinuha naman ito ni na Obi na pagkakataon para makalayo, nag-utos si Mike Johnson na paputukan sila, kailangan daw nitong makaliko para hindi tamaan ng bala. Bakit pa daw siya nagpakabayani dapat inantay niya na lang ang ating bida ngayon ay nanganganib ang buhay niya. Natutuwa siya dahil alam niya na kahit tumatakas lang siya isa siyang ordinaryong mamamayan lang at ang humahabol sa kanya ay mga mamamatay tao na posekal. Katapusan na daw niya magiging kwento na lang ang buhay niya. Buti na lang saktong dumating ang ating bida at sinalo lahat ang bala ng baril. Mag-relax na ang lahat dahil dumating na ang ating bida. Masaya si Obi akala niya ay katapusan niya na sabay pinaglawayan nito ang paa ni Liu Ping, tinanong niya kung sino ang mga kupulogs na pumasok sa bahay ni Lolo, sumagot si Mike Johnson na lumuhad dito sa harap niya at magmakaawa sabay ibigay ang mga magagandang babae sa kanya dahil bebembangin nila ito, nagalit tuloy ang ating bida sa kabastusan ng mga kupulogs, nang arap daw sila ng gising nagsabi si Mike Johnson na ang malaking pagkakamali ni Liu Ping ay hinarap siya ng mano-manong laban. Sabay inatake niya ang ating bida gamit ang palakol ni Zenki, sa gilid naman pinapanood sila ng mga netizen, pumunta na daw si Liu Ping sa kabilang mundo, biglang nagpakawalan ng kamay na bakal one punch man ang ating bida at tinamaan niya ito sa sikmura, nagulat sila dahil tumilapon ang leader ng salbahing tao sa isang santukan lang, nakabangon ito agad at binawian ang ating bida na kailag naman si Liu Ping sa atake nito. Kung wala daw ang armor niya ay napuruhan na siya nasa harap daw ang puwersa ng bahay ni Lolo na pasok nila ito sa likod hihintayin na lang mapatay nila ang ating bida at panalo na sila. Tumawa si Liu Ping matagal niya daw hinintay ang pagkakataon na ito para magamit ang automatic machine gun, biglang lumabas mula sa mga dingding ang mga machine gun na katutok ito sa mga salbahing tao, sabay nagbigay ng hudyat ang ating bida para tirahin ng machine gun ang mga salbahing tao. Napatago na lang sa gilid si Mike Johnson bakit daw napakatibay ng depensa ng bahay ni Lolo, ginamit nito ang buong lakas niya para magpalabas ng maraming electricity, kapag napatay niya si Liu Ping mapapasa kanya ang buong bahay ni Lolo, ang kanyang armor daw ay hindi tatable ng machine gun, nilusob niya ang ating bida gamit ang palakol ni Zenki, nagpatulong si Liu Ping kay Kelly na gumawa ng pananggalang para sa kanya. Sabay pinalakas gamit ang kakayahan nito at ginamit nito para pigilan ang atake. Nagulat si Mike Johnson dahil hindi ito nasira ang pananggalang ni Captain America, kapag tinamaan ito ng malakas na atake ay biglang naglalabas ng apoy na malakas, at napa-aray kopo na lang ito dahil nagboga ng malakas na apoy ang pananggalang ni Captain America, naging parang inihaw na hotdog si Mike Johnson, at sumabog ito na parang atomic bomb, masaya ang ating bida dahil natalo nila ang kalaban. Napahanga na naman sa kanya ang mga kababaihan laglag panty sila. Sa harap naman ng bahay ni Lolo matinding bakbakan ang nangyayari, hindi makalapit ang mga aswang sinisi ni Holy Son si Mike Johnson bakit wala pa itong ginagawa. Todo sa pagpapaputok ang mga gwardya ginawang practice shooting ang mga aswang, napasabi na lang si Holy Son na malakas ang mga baril ng bahay ni Lolo at bakit wala pang ginagawang hakbang ang mga salbahing tao. Sinabi ng bata nito kung gagamitin na nila ang halimaw,
Hindi pa daw nila ito pwedeng pakawalan dahil hindi pa nila ito masyadong kontrolado. Nagulat si Holy Son dahil nakarinig siya ng pagpapaputok palapit sa kanila. Ang ating bida kasama ang mga malalakas na membro nito. Tinatawag nito si Holy Son wag na daw magtago dahil patay na si Mike Johnson na kasamahan nito. Galit na ito ang lakas daw ng bayag ni Liu Ping na lumabas sa harap ng maraming aswang. Inutusan niya lahat ng mga aswang na patayin ang ating bida. Natakot si Da King dahil napaligiran ito ng maraming aswang wag daw itong mag-alala dahil lumipad na si Lee Sin. At pinaliguan niya ng mga bala ang mga aswang, pinapalipad naman ni Zhang Yu ang lahat ng aswang na lumapit, nagsabi si Liu Ping kay Kelly na gumawa ito ng mga pangtusok, gumawa na ito sabay pinalakas ito ng kakayahan ng ating bida, yung sinasakyan nila ay naging isang matinik at maraming tilim. Humanda daw sa kanya si Zheng Chang San Tambaloslos dahil pagbabayaran nito ang lahat ng ninakaw nito sa kaban ng bayan. At dito nagtatapos ang Kabanata 169 hanggang 173. Maraming salamat po sa panunood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.